may Panginoon at wala sa Panginoon. Yung wala sa Panginoon, kapag ka sobrang tindi na ng pagsubok niya, nauuwi sa suicide. Pero ang mananampalataya po, kahit sobrang dami ng pagsubok niya, nauuwi sa worship. Amen. Parang si Job. Si Job po sa Bible, alamin niyo po yung kwento niya. Lahat na ng area sa buhay niya, nasubukan siya. Pero ano pong ginagawa niya? Hindi nagbago yung kanyang pagsamba sa Panginoon. Yung po ang isang kustos. Amen po. Hindi nagbabago yung kanyang pagtingin sa Diyos. Lagi lang siya lumalapit sa Panginoon. Lagi lang siyang tumatawag sa Panginoon. Namumuhay po siyang tagumpay. Siguro yung mga problema po natin, minsan isang portion lang. Pero po si Job, lahat. Yung kanyang anak, kanyang ari-arian, yung kanyang asawa, nagkaroon pa ng mga sakit sa katawan. So, yun. Pero siya, nananatili po siya sa Panginoon. Yan po ang isang puso. So, matalino daw po ang tawag dun. Sabi po ng ating verse. Mamuhay daw po tayong matalino. Mamuhay daw tayong puspos sa mga huling araw po na ito. Pang-apat, dito na po yung last natin. Para makapamuhay po tayo ng matalino sa mga huling araw na ito, makibahagi sa mga gawain ng iglesia. Ayan. Ay, bakit naman nakakasama to? No? Bakit naman nasama yung pakibahagi sa gawain ng iglesia? Alam niyo po kasi, pag tayo po ay nag-i-involve, no? Nakikibahagi, dumadalo sa mga pagtitipon sa church, lumalago yung ating spiritual life. So, kailangan po nating mag-grow spiritually. Kailangan nating lumalim yung ating pagkilala sa Panginoon at makukuha natin yan sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pagtitipon na katulad nito. Amen. Kaya napakapalad po natin kung tayo ay naiimbitahan sa isang pagtitipon po tulad nito. So sabi po sa verse 19, sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, mga awiting espiritual, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos, sa ating Ama, dahil sa lahat ng bagay at sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So, kung papansinin po natin yung verse na binanggit, ang sabi niya, pag nagtitipon, pag nagtitipon, mag-usap daw po tayo ng mga salmo. Ano ba yung mga salmo? Awiting, ganyan. Himno, awiting espiritual. Ganyan. No? Yung pag-awit. No? Hindi ko alam paano nila ginagawa ito. Pagka nagkita ba kami ni Ate Plessy, kakanta ba kami? God is good. Ganun ba yun? Sabi kasi niya, mag-usap kayo mga salmo. Alam nyo kasi mga kapatid, pagka nandun tayo sa church, pag buma-attend tayo ng ganito, sa totoo lang kahit marami kang problema, after mong umattend, mawawala problema mo kasi yung encouragement ng bawat isa sa atin. May encourage tayo sa mga kapatid natin. May encourage tayo na hindi lang pala ikaw ang may pinagdadaanan. Kahit din pala sila, maraming pinagdadaanan. Tapos may encourage tayo ng salita ng Panginoon. May encourage tayo ng mga awitan. May encourage tayo sa pagsamba. May encourage po tayo sa buhay ng bawat isa. Amen. Ako, personally, na-encourage kay Pastor Noy kapag nakikita ko kasi si Pastor Noy. Lagi siyang nakatawa. Lagi nakatawa. Tsaka si Ate Jane. Baka talaga walang pinagdadaanan eh. So sabi, dumalo sa mga pagtitipon, sabi sa Hebrew 10:25. Sabi niya doon, huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Yun ang napakahalaga po sa pagtitipon. Mapapalakas po natin yung isa't isa. Kasi malapit na nga dumating ang Panginoon, malapit na yung araw ng wakas. Kaya ito po yung isang matalinong gawain ng isang mananampalataya. Yung dumadalo sa mga pagtitipon. So sabihin mo po sa katabi mo, huwag kang mawawala tuwing linggo. Huwag kang mawawala tuwing linggo. Hinahanap kita tuwing linggo, ang kapatid. Amen. Huwag kang mawawala tuwing linggo. Ayan. Amen.
Kasi nagiging kalakasan kita. Kasi nagiging kalakasan kita. Nagiging kalakasan. Amen. Napakahalaga po. Yung may kalakasan ka. Amen. Wala sa mga kapatid. Ano pa? Sa pakikibahagi din daw po natin sa gawain ng iglesia, maging masipag daw po tayo sa paglilingkod. Alam niyo po, walang manampalataya na hindi kagamit-gamit sa Lord. Walang manampalataya na idol, na walang use. Lahat po tayo ay pwedeng magamit ng Panginoon. So matalino daw po yun, yung nagpapagamit sa gawain ng Panginoon, nagpapagamit sa mga katulad nito, sa paglilingkod, ganyan. So maging masipag kayo palagi, sabi ng 1 Corinthians 15:58, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Romans 12:11-12, sabi niya, magpakasipag kayo, huwag kayong maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo lagi dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Ang ganda ng verse 12, no? Sabi na ng Romans 12, verse 12, sabi niya, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. So mga kapatid, kung may mga pinagdadaanan man po tayo, magtiyaga daw po tayo. No? Ano man yung ating mga pinagdadaanan, palagi daw po tayo manalangin. Palagi daw po tayo maging magalak sa pag-asa na naghihintay po sa atin. Yun po yung ating Panginoong Jesus. Amen. So, ulitin natin yung mga verse natin. Paano matalino? Maging matalino? Paano mamuhay na matalino? Una, ipamuhay yung buhay bilang kaloob ng Diyos. Gift is a gift. Ano po yung ating buhay. Pangalawa, unawain natin yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Pangatlo, mamuhay po tayo ng puspos. Pang-apat, makibahagi sa mga gawain sa iglesia. Kasi lalago po tayo. Kailangan po natin lumago para makapamuhay po tayo matalino at matagumpay sa huling panahon na ito. Kasi ang isang Kristiyanong hindi malago, konting problema lang, siyempre, give up na, ayaw na. Pero kapag tayo po ay malago sa ating spiritual life, kahit na bagyuhin, no? Kahit puro bagyo ang danasin niyang pagsubok, nananatili siyang matibay. Sinabi po yan sa Matthew. Sa Book of Matthew. Sabi po doon, yung bahay ng nagtayo, the foolish builder, at saka yung wise builder, yung mangmang na nagtayo ng kanyang bahay, sabi niya, sa buhangin lang. Kaya kapag dumaan yung bagyo, binaha, wala na, tangay na yung bahay. Yung bahay na tinutukoy po doon yung ating buhay. At yung isa namang matalino, sabi niya na nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan. Dumaan man yung mga bagyo, sabi niya, hindi siya natina. Bakit? Kasi yung kanyang buhay, yung kanyang bahay ay nakatayo sa batuhan. At yung batuhan po na yun ang sinasabi, yun po yung foundation niya kay Jesus. Ibig sabihin, malalim siya, yung pagpundasyon niya sa Panginoon. Bato. So, ibig sabihin, yung buhay natin ay patuloy natin itayo sa pundasyon sa Panginoon. Amen. Upang maging matibay. Bagyuhin ka man ang bagyuhin ng maraming mga nananatili at matibay. So, dito na po ako magtatapos sa Ephesians chapter 5, 8-10. Sabi na dito, tayo ay nasa liwanag na sapagkat tayo ay nasa Panginoon. Mamuhay tayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin nating matutunan ang mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Amen? Amen. Napakalinaw po nung verse. Sikapin natin. Amen po, na mamuhay, matutunan ang mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Amen. Tayo po ay tumayo, tayo manalangin.
salamat po, O Diyos, sa buhay na ibinigay mo sa amin. Yes. This is really a gift, O God. Ang buhay na ito ay regalo mo para sa amin. Pinahiram mo lang ito, Panginoon. Hayaan mo po, O Diyos, patuloy po, Panginoon. Itinataas namin sa iyo ang aming mga buhay. Gamitin mo po ito, Lord God, sa kalulwalhati ng iyong pangalan. Panginoon, salamat din, O Diyos, sa iyong Santong Espiritu na ibinigay mo sa amin upang tulungan kami sa bawat araw. Lord God, sa aming pamumuhay, bigyan kami ng talino, direct our ways, O God. Masunod namin ang mga nais mo, Panginoon. Lord, dinadalangin ko, O Diyos, sa aking mga kapatid na may mga pinagdadaanan, may mga pagsubok sa buhay. Dalangin kong aliwin sila, Lord, patuloy ng Santong Espiritu. O God, comfort us, O God. Deliver us from all troubles, O God. And help us, Lord, to be thankful. Hallelujah sa bawat araw. Hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon. At sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Yes. Tunay po, kalakasan po ang bawat isa sa amin. Thank you, Lord, sa aming mga brothers and sisters who are praying for us, who are being here with us, who are encouraging us, who are sharing, O God. Hallelujah, strength to us. Salamat po, Panginoon, sa buhay po, O God, ng bawat isa. At higit sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa lahat ng mga ginagawa mo po sa aming mga buhay. Ikaw ang aming Panginoon. Hindi ka nagkukulang, hindi ka nagpapabaya sa iyong mga anak. Hayaan po, Lord God, makita at masaksihan, maranasan ng bawat isa how mighty you are, O God, in our lives. You are the God who works. You are the God that provides. We praise you and we thank you, Lord. Hallelujah. Sa lahat, Panginoon, ng mga bagay na naranasan po namin. And glory, glory to your name, O God. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Hallelujah sa pangalan ng Jesus. Amen.